This program is supported by Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating saloobin, ipakita natin ang sa problema natin. Ano sa paliganyo? Ano sa paliganyo? Ano sa paliganyo? Good morning, Pilipinas! Good morning, Magandang Tuesday. Magandang Tuesday. Tuesday pa rin tayo ngayong umaga dahil maulan-ulan pa rin. And you choose to be? I choose to be warm today. Kaya nakapantalon, naka-sweater. Nako, I choose to be sleepy. Kanina nung minamake upan ako ni Dayan, nakakatulog na talaga ako. Akala ko ako lang inaantok. Kasi di ba sabi ko 18 hours ako natulog ng linggo. Bumawi kagabi, hindi ako makatulog na. Ako sa sobrang antok ko, lumabas na ako dito, papunta na ako na sa studio, biglang lumabas si Dayan. Miss Pat, may rollers ka pa. Sayang! Sana pala nakita natin yun. Kaya nga sabi nga ni Dante tuloy, Ma'am Pat, may rollers ka pa. O nga, sabi ko, nagre-recharge pa ako. May baterya pa ako sa aking ulo. Anyway, ayun na nga. Ano pa rin tayo, ASPN pa rin tayo. Samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga dahil marami pa rin po tayong tatalakayin. Talagang Pilipinas, hindi ayaw niya talagang manahimik. Kailangan talaga maingay. Diba? Parating maraming mga balita. Diba? So sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Agila 1062, sa inyong mga talapihitan, sa mga nanonood po sa Facebook, sa YouTube, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga iPad, sa inyong mga telebisyon. Ayan, maraming salamat po na sasamahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10. Diba? Para hindi tayo antukin lahat, makinig po kayo ngayon dahil kahit na madaling araw na, dahil pa rin nagaganap. Correct, oo. At umpisa na natin dyan sa magagandang balita dahil po, kamusta po yung ano natin dyan, yung mga kababayan natin na nasa Baguio. Grabe, ang ginaw-ginaw nga, ang ngayon ginaw-ginaw. doon. Tapos, it's strawberry season na Wow. daw. Mahilig ka ba sa strawberry? Strawberry, sa strawberry. Super gusto ko ang strawberry. Tingnan mo naman, natakam ako kaninang umaga. Nung nakita Wow, ko, ang lalaki. Ang lalaki ng Totoo strawberry. ba yan? Ganyan ba kalaki talaga? Pero sabi ko nga kay Obet, ang mahal ng strawberry, 400 pesos kada 400. kilo. Parang last year, parang naalala ko, 300, 320. Pero siguro ngayon dahil sa sobrang lamig, look at that, fat Pero ang and laki. juicy. Oo. Di ba sabi nga nila, hindi ko alam kung yung sa Korean naman na strawberries, di ba? Oo. Kahit na mahal siya, I think nasa 700 siya. per Wow. kilo. Oo. Pero ang tamis-tamis. Ang tamis, Talagang oo. parang masusulit ko. Sana yan din, matikman din Minsan natin. matamis, minsan maasim. Oo. Depende siguro kung ano yung kanino ka bumili. Oo, yeah. Pero sana matamis yan. Pero ikaw, pag kumakain ka ng fresh strawberries, paano mo kinakain? Minsan ginalagyan ko ng gatas. Gatas Gatas ka. at saka asukal. Or, pero minsan pinapapak ko lang siya. Ako rin, minsan pinapapak, minsan asin, minsan, yes, a little rock salt or pink salt. Or masarap rin yan, with whipped cream, di ba? Whipped cream, yan, Or yan. minsan yung minamash mo yung Ayun, strawberry, yun. di ba? Tapos gagamitin mo siya parang topping sa ice cream. Ang sarap di ba? naman. Ang sarap na talaga ng strawberry. Oo. Naku, sarap na. Sana talaga makapunta ako ng Baguio bago uminit po. Gusto kong maramdaman yung lamig Wala pang ng strawberry kasi Baguio. noon, nung nagpunta ako, parang liliit pa lang. Ako lang, alam ko nga strawberry usually, Oo. lumalabas yan pag summer eh. Summer Diba? na, no? Oo, pero ayun na nga, I guess maybe, I don't know, baka, kasi ano na yan eh, parang cultured na, di ba? Oo. Na mga nasa mga greenhouses. Cultured ang mga strawberries. Oh, cultured na sila. Hindi na sila wild. Hindi na sila wild, tamed na sila. Pero alam mo ba, ito yung mga kababayan natin na nagbabalak magbagyo ngayong summer, no? I-check nyo po sa Benguet kasi meron dyan strawberry farm. Yes! So kung yung mga may anak kayo, yan, Oo. matutuwain kasi tandaan ko yung mga Correct. bata pa yung mga anak Yes, ko. ako rin. Lagi Oo. silang dinadala doon, papik-pik nagsa-strawberry kami. picking. Oo. Tapos yung kung anong napitas Napitas nila, mo. napitas nila, i-weigh nila, tapos yan ang babayaran Yes, mo. oo. Pero Oo. nakakatuwa yung experience. Ang Yes, feeling nila, nagpa-farming correct. sila. Yes, oo. Yan. So ilagay So, niyo po sa inyong agenda yan kapag Yes, pag strawberry kayo pupunta. picking. Yan. O, di ba? O, ito pa, magandang Oh. balita. Sabi ko nga sa'yo, sunod-sunod ng mga magagandang balita dahil ASPN pa rin tayo, ating saluduan Pinoy, nakaka-proud. Nako, isa pa to, napakagaling ba na bata. Grabe, no? Ayan, o, si Alex Ayala, ang gandang-gandang bata. Ang laki Tingnan ng mo pinayat siya. niya, Papi. Oo,
siguro naman, Diba, araw-araw sabi ka ko, maglalaro ng tennis. Kaya nga, minimum pwede 2 siya maging hours. modelo, matangkad siya. Oo, Ngayon, very oo. slim siya, Oo, di ba? Ang galing-galing talaga ni Alex. Nakaka-proud, nakakatayo ng balahibo. Kasi nga, ayun na nga, no, nagpakitang gilas itong si napakagandang Alex Ayala sa kanyang kauna-unang professional home tournament. Diyan po, ginawa dyan sa Rizal Memorial Coliseum, dinagsa ng kanyang mga tennis fans. Nung durugin niya, talaga, Dinurog talaga. Hindi niya tinalo. Dinurog niya yung kanyang Russian na kalaban na si Alina Charaeva Ayan. sa score na 6-1, 6-2. Round 1 pa lang yan Oo. sa 2026 WTA 125 Philippine Women's Open. Kinailangan lamang niya po ng 76 minutes. O, tinan mo, 1 hour and 26 minutes. 1 hour 76, 20, almost 2 hours, no? Ano ba? 1 hour 60 minutes. 1 hour 16 minutes. Oo. Talaga sa math. BS math talaga ako. Bobo sa math. She only needed 76 minutes para talunin nga tong si Alina Charaeva. So, nagbunyi ang kanyang jam-packed crowd. Naku, chini-cheer siya. I'm Remember, sure. pinakita natin nung naglalaro siya sa Australia? Melbourne, sa Oo, sa Australia. Australia, di ba? Ang daming mga Oo. Pilipino nagpunta. Unfortunately, she didn't win there. Oo. Pero still, di ba, the mere fact na nakatuntong na siya dyan para sa open, sa tennis match na yan, Oo. ay malaking ano na yan sa Yun mga na nga. Pilipino. Actually, ang dami nagreklamo noon. Dahil? Sabi nga nila, di ba, ang tennis daw may etiquette yan. Oo. Di ba? Hindi ka Dapat pwede nga tahimik. magsalita eh. Oo, Dapat oo, chirping off tahimik. the mga crickets na yung naririnig mo, Oo. tahimik. Pero yung Pilipino, bang papipigilan mo ba? Kaya nga sabi nila, next time daw na maglalaro si Alex, Oo. dapat daw, ito according to the analyst ng mga tennis doon Oo. sa abroad ha, Oo. dapat mas malaking venue na. Ah. Kasi hindi nila nakalain ganong kadagsa yung mga Ingay, Pinoy. At saka Pilipino. Alam mo na mga Pilipino, grabe, lalo na pag na-excite. Naku, guilty Oo. ako dyan. Pag Ay, kaya- na-excite ako, ay! Talaga mapapasigaw ka, di ba? Paano Can you pa pag imagine? magkaroon tayo ng golfing sensation? Bawal din yun, di ba? Yung Oo, maingay. golfing. Hindi, kasi imagine, ang hirap kaya, tapos maganda kunyari yung palo niya, Oo. tapos nakascore, tapos tahimik ka lang, or palakpak ka lang, ang hirap kaya mag-control ng ganyan na emosyon. Siyempre gusto mo, yes! Di ba? Gaganon ka, go! Di ba? Gaganon ka, mag-cheer ka. Lalo na kung kaya kamag-anak mo si Alex. Oo, di ba? Tsaka ang tagal nilang pumila, ha? Para Bago sila makapasok. At saka Oo. hindi mura, alam ko yung mga tickets dyan, may Ay, oo. kamahalan. Oo. So anyway, ayan nga, congratulations Miss Alex Yes. Ayala. You make the Filipinas proud again. Oo, di ba? Ano nga si Patty? Dapat Oo. pala nanood tayo, Patty. Oo, no? sana. Naku, baka, Sa susunod, baka pinalayas papalayas tayo tayo. dalawa. Pinalayas na tayo dahil hindi tayo, hindi natin kaya yung... Tennis etiquette. Oh, pero ikaw rin, ha? Meron ka rin magandang Ay, balita. syempre. Oo. Dahil ito naman, muling pinakita po ng Aurora Gaming PH ang husay ng mga Pinoy pagdating naman sa Mobile Legends. ano yan, di ba? Sa diba? cellphone, computer. Magagaling yung mga ibang cameraman natin dyan eh. Mga bagets. Oo. Okay. Bang Bang World Stage sa M7 World Championship na ginanap sa Tennis Indoor Senayan sa Jakarta, Indonesia. Aba. Matagumpay nilang pinatahimik ang Alter Ego Esports at nakamit ang kampyonato sa Grand Finals sa 4-0 sweep ang naging resulta laban sa kupunang Indonesia. Hindi lamang simpleng panalo ito dahil ito na ang ika-6 na sunod na world title para sa bansa sa M-Series na nagpapatunay ng matibay at patuloy na dominasyon ng Pilipinas sa International MLBB esports scene. Esports kasi yan. Talaga yung Mobile Legends. Very popular yan. Di ba parang they included it na rin sa Olympics, yung ganun? mobile. Parang Wow. may division na for esports eh. Wow. At kasama na yata dyan ang Mobile Legends. Ang dami kong kakilala yung anak ng aking financial officer na si Liway Acera. Si Fonzie, ayan, naglalaro talaga yan ng Wow. mobile. He just went to Bangkok. Saan pa siya nag-aaral? Sa FEU ba? Basta school team. Naglalaro sila ng Mobile Legend. Oo. So, congratulations sa mga Pilipino. Magaling talaga yan pagdating sa Congrats. Mobile Legend. O, ito pa, Ano yung na ating naman? favorite na si EJ Obiena. Panalo rin po ang simula pa lang ng 2026 season para sa pambato ng Pilipinas. So, lang iba, napaka-pogi rin. Ang pogi Tingnan mo. niyan, O, oo. matangkad na, pogi pa, Oo. atleta pa, si EJ Mukha pa Obiena. mabait. Mabait, correct. Oo, matapos niyang may panalo ang bronze medal sa 2026 ISTAF
ISTAF Indoor Dusseldorf na ginanap po sa PSD Bank Dome sa Germany naman nitong linggo ng umaga. Okay, congratulations. Two-time Olympian. Siyempre na po itong si EJ ay matanggumpay na nalampasan ang 5.65 meters, ngunit nabigo siya sa tangkang 5.70 meters. Dahilan upang nga magtapos ang kanyang laban para sa gintong medalya. So he made it only sa bronze. He didn't make the 5.70 meter mark. Sa kabila nito, nananatili pa rin siyang kabilang sa mga pinakamahuhusay na pole vaulter sa buong mundo. Naku, tingnan mo talaga, ang gagaling na ng mga Pilipinong mga atleta, no? Kayang-kaya na natin talagang to play sa world stage. Diba? Ang galing. Congrats, EJ! Yeah, and Ayan. Alex! And Alex! And of course, the Aurora Gaming. Yes, Mobile Legend! Ito naman, Pati, alamin na natin kung bakit maginaw ngayon. Bakit? Dahil ang ating status ng panahon po ngayon or ang ASPM, naku, medyo maulan-ulan pa rin. Dahil patuloy na magpapaulan ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan na magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Epekto po yan ng shear line. Makararanas naman ng maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, dala naman ng amihan pa rin. May localized thunderstorms naman sa ibang bahagi ng Mindanao, kaya pinag-iingat ang publiko sa posibleng flash floods at landslides. Yan. Nako. At asahan na po ang maximum temperature, bumaba na 28.7 degrees. So maginaw talaga Lamig ngayon. talaga, oo. Mamayang 2:00 po yan ng hapon at lulubog ang araw mamayang 5:53 ng hapon. Nako, di ba dati pag nung tayo, lumalaki tayo, pag sinasabi nila, nako, dadating si teacher ko niya, Teacher Ricky, ganyan. Ano kaya yung niya? Ano kaya ang mood niya ngayon? Di ba parang yan, bagyo, di ba? Depende kung ano yung sitwasyon Depende sa ihip ng hangin. Tapos ngayon, nakakagulo na rin, 3, 4 na weather systems, di ba? Parang schizophrenic na yung weather. May super dry, super wet. Oo, kaya So, hindi mo na alam dati ngayon. bipolar lang ngayon, schizophrenic na siya. Kaya minsan hindi mo na alam kung ano yung talagang gagawin mo sa buhay mo. Dati wet and dry lang, o bipolar, di ba? Ngayon diba? may super wet, super dry, tapos Diba? wet. O, edi schizophrenic na yun, gulong-gulo na siya. Okay, ito rin, gulong-gulo na rin tayo. Dahil nga, today is Tuesday, alam naman po natin, galawan nga ng mga produkto petrolyo, inabisuan na namin kayo kahapon, magpakarga na po kayo dahil po pagdating po sa diesel, big time po ang oil price hike. Ito po ang naging galawan po ng ating mga produktong petrolyo. Ang gasolina, umakyat po ng 40 centavos kada litro, 40 centimos kada litro. Ang diesel, gaya nga na sinabi ko, big time kasi 1 peso 40 centavos po ang itinaas ng diesel ngayong araw na ito. Habang ang kerosene po, umakyat po ng 80 centavos po kada litro ang ating itinaas. Nakaapekto daw ang mababang temperatura po sa buong Estados Unidos at Europa, kaya pa daw yung pagtaas rin po ng demand sa gasolina. Dagdag pa rito ang pandaigdigan na geopolitical tension sa mga bansang Venezuela at Iran. Ang pagtaas po ng presyo ng langis ngayong linggo ay nakadagdag na po sa year-to-date net increase. Nako, ang laki na po sana ng mga inakyat ng ating mga gasolina. Lalo na sa ating mga tsuper ng jeepney. Yes, Napakasakit naman yan. Hindi naman tumataas yung singil sa pamasahe. Correct, oo. Just to let you know, with this latest movements, year-to-date net increase po ng gasolina, umakyat na po ng 1 peso 60 centavos. Sa diesel, year-to-date net, 3 pesos 80 centavos po ang itinaas. At para sa kerosene, 2 pesos 70 centavos per liter ang itinaas ng year-to-date net increase. Aray Nasa ko po. January 27 pa lang tayo. Tingnan mo yung tinaas na ng diesel, 3 pesos at 80 centavos. Kaya nako. talaga yung ating mga jeepney drivers ay talagang magre-reklamo. Tsaka yung mga napag-usapan nga natin, di ba, dahil tumaas yung demand sa Amerika, Oo. di ba? Dahil nga sa lamig ng Bilang panahon. doon. Ingat pa rin po kayo dyan, yung mga nanonood sa ating Oo. OFW. Nasa 10 na yung namatay. Sa sobrang lamig, Sa sobrang yung ginaw, all over America. Oo, yung winter storm talaga Oo. nila, grabe talaga. Okay, Grabe. SPN pa rin tayo. Ang super panalo news natin ngayong Martes, Ricky. Ano yung mga marites natin? Wow, parang superhero ang ating super panalo kaya nga, news. di ba? Ang super panalo news. Ito, talaga namang natututo na mag-ignore, block,
delete at report ng mga suspicious links ang mga Pinoy sa mga text at saka sa mga tawag. Oo. Aba, Oo, naging dead man na. tayo, naging na tayo medyo marunong, Oo. 'di ba? Marunong na tayo kumilatis. Oo. So may nilabas po kasing report ang Who's Call para sa 2025 Philippine Scam Report na pinangungunahan po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At batay po sa tabulated data noong 2024, umabot po sa mahigit 6.1 million po na mga Pilipino ang nabiktima ng mga text o mga SMS scams. At last 2025, so dito sa 2024, Yes, oo. 6.1 million. Noong 2025, aba, Oh. guess kung ilan na lang ang Ilan naloko na sa lang? text Oh, at sa wow. SMS. Oh, ilan na lang? 800,000 na lang. Oh, ang laki ng binaba, 'di ba? Oo, Less pwede than na. a million. Oo. 'Di ba? So bumaba rin ang bilang ng mga scam calls na mula mahigit sa 600,000 na nabiktima noong 2024. Oo. Nasa 400,000 na lang po ito noong 2025. So nakikita mo yung drastic decline, drop. ano? Oo. Oo. So malaking bawas talaga 'yan para makita natin na unti-unti na po wala nang pinagsasamantalan itong mga scams. Di ba? Scammers na When yan, we ano? had Yusek Aboy Paraiso, Oo. he also announced this rin Good na news din talagang yan, ano? magandang balita. Oo. So mamaya po may makakausap po tayo para kausapin natin, no? Aba, bakit naging mas ng mga Pilipino ngayon? Mas smart. Naging smart, alam na nila Oo. kung hindi na sila nagpapaloko. Diba? Diba? Buti naman. Oo. At saka sana bumaba na yung numbers ng mga scammers. Ay, Naku, hindi, asa pa. wishful thinking, talagang bababa pa talaga. All the more, magpupursigi sila talaga. So mamaya Okay. makakausap po natin si Alex Cabanlong mula po sa... si Asek Alan. Kasama natin mamaya Alan yan. Cabanlong mula po sa DICT. Ako. Ayan. At saka, if I'm not mistaken, Data Privacy Act week ngayon. Oh. So, tignan natin din paano natin mapoprotektahan ang ating mga Jara. Jara. Mga Jara natin para naman hindi tayo ma-scam. Ay, oo. Kasi balita ko, kahit nga daw yung mga test, nabiktima ka na ba dyan? Halimbawa, mag-Facebook ka. Oo. Test your personality. Oo. Ganon. Oo. Pwede pa rin lang makuha yung mga impormasyon Oo mo. nga, no? Oo. So, yung mga mahilig sa test, parang ako minsan ako-curious ako. Yes, Ibang yes, personality ko ngayon. Oo, di ba? nga, oo. Di ba? Ayun, magte-test ako, pero pwede rin makuha Yung ng mga mga data scammers mo. yung data mo. Kaya Oo. ingat-ingat po sa lahat ng kiniklik natin Yes, online. oo. O ito Okay, naman ang aking super panalo news, Patty. Sino ba naman ang hindi ma-excite sa mabilis at abot kayang internet para sa milyon-milyong Pilipino? Of course. Di ba Diba? tayo nga daw Pilipinas, isa sa mga pinakamabagal. Parang oo. ga-turtle. Diba? Pagong. Diba? Nako, ito po, good news. Dahil inaprubahan na kasi ni PBBM ang Nationwide Digital Connectivity Plan. Ito yung roadmap ng bansa para pabilisin ang rollout ng internet access. Sa meeting ng Economy and Development Council sa Malacanang, may go signal ang planong maglalapit sa atin sa isang digitally connected Philippines. About time! Finally! Oo. Ilan sa mga layunin nito ang palawakan ng access, lalo na sa mga liblib and geographically isolated areas. Paglalaanan ng malaking pondo ang infra gamit ang public-private partnerships para sa mas mabilis na rollout. At siguruhing matibay at secure and digital networks, handa sa bagyo, sakuna Correct. at cyber threats. Correct. That's Ayan. very important, 'di ba? Talaga pag may mga calamity, Oo, 'di ba? diba? Communication is key. Oy, Buti sa naman. dito, kailangan ng Oo, tulong. Buti naman umahabol na Oo. tayo. By Correct. 2028 po target ng plano na magkaroon ng internet sa lahat ng public schools, barangay hall at health centers. 30 to 50% na bawas sa internet Ay, cost. nako, salamat. Ay, ang mahal ng data ang ngayon, mahal, di ba? 1,000 Oo. plus ngayon pag ikaw ay magsusubscribe para sa Oo, data. di ba? At mas mabilis na average internet speed sa buong bansa. Finally, kaya mamaya kakausapin talaga natin ang DICT para tanungin talaga sa kanila kung paano nga itong digital rollout, di ba? Siyempre, alam natin malaking benepisyo ito. Lalo na pa tayong Pilipinas, talagang puro mga isla-isla Oo. tayo. So mga iba Geographically talaga, challenging tayo, di ba? We need infrastructure, building roads and Yeah. bridges on air rin kailangan. Oo. Di ba? Kailangan mo talaga ng communication, not only roads to get from one place to another, but you have to have interconnectivity. Nax naman. Nax. Pero sa kaya magsisimula, no? Sa kaya magsisimula, tanungin natin mamaya sa mga mula liblib ba? Apari hanggang Hulo. Wow. Ika nga ng Itbulaga. Mula Apari hanggang Hulo. Ayan, gising-gising tayo, Pilipinas! Ay, nako talagang hirap kumita ng pera. Chiching!
Hindi, wala nang hindi, pero yung original song ng Itbulaga, mula Apari hanggang Si Hulo. Joy kasi bata na, hindi Oo na niya nga, hindi na naabutan niya yun. hindi na Oo. niya naabutan ng Apari. Batanes na daw. Okay, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, magandang balita rin ito. Lumakas ang ating piso po Ay. kumpara po sa dolyar at nagsara po sa halagang 58 pesos and 97 centavos. Finally, bumalik bumaba ulit sa na. 58 kasi Oo. diba nag-59 na. Oo. So lumakas po siya ng 19 centavos, 19 na sentimo po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Biyernes sa halagang 59 pesos and 16 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 70 pesos and 6 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 57 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 74 centavos. Ito po ay sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sana naman natuloy-tuloy na yan. Oo, sana bumalik ako. Oo. Hopeful ako. Sana bumalik sa 55 peso Oh, level. Parang asa ka Wishful pa. thinking. Oo nga. Asa pa ako talaga. Okay, Ricky, sabi nga Alam mo, natin. Tuesday, no? We choose to be hopeful, ano? Para Choose to be hopeful. Oo, ayokong to be sleepy. Gusto ko na magising. Magising ako sa katotohanan. Mamaya po, Patpi, tama ka. Magigising tayo sa katotohanan. Oh, dahil ito, ang dami nating issues ngayon, ano? Okay, Parang ito yung anunsyo yes. po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong January 19 na may nadiskubreng bagong natural gas. Ito pa na pag-usapan natin yan, malapit sa Yes. Malampaya. Oo. Ang unang malaking tuklas sa ganitong uri sa loob ng mahigit 10 years. 10 taon, Magic. Isang dekada. Pero, Patpi, may nagsasabing maaring hindi ito new discovery, kundi incremental lang. Parang Oo. lang, parang na-extend lang kasi, di ba? Oo. Matatandaan na nooy, inanunsyo ng Department of Energy na patuloy ang pagbaba ng output ng Malampaya at inaasahang sa unang quarter ng 2027, ang gas field ay tuluyan ng mauubos. Oo, matutuyot na daw si Malampaya by 2027. Oo. Pag-usapan po natin ito mamaya, dagdag din natin ang sinabi naman ng DOE na guilty si Congressman Leviste sa conflict of interest. Kasama po natin mamaya si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Ayan, nagbabalik si Secretary Sharon. Nakausap na natin siya the other weekend, di Diba? ba? Tungkol kay Congressman Leandro Leviste ang pinag-usapan. Pero ngayon, dalawang issues ang tatalakayan natin with May her about update Malampaya tayo. East o yung natural gas field daw na bagong na-discover and of course, update dun kay Congressman Leandro Leviste. Yan po ang issue number 1. Issue number 2 naman po natin, ito nga, binanggit na nga namin ni Ricky a while ago. Ayon po sa Whoscall report, bumaba po ng 86.6% ang mga SMS scams noong 2025 dahil po sa mas mahigpit na regulasyon at awareness. At sana talaga natuto na tayo mga Pilipino na huwag mag-click ng mag-click. Ngunit lumipat naman daw yung mga scammers sa mga call-based scams at phishing links. Phishing links. Tumatawag na sila. Hello? Hello? Ang kapala na mukha, no? Pakapala na talaga, no? Na mukha. Sabi ko nga sa'yo, syempre, desperate times call for Oo. desperate measures. Oo. Kung hindi na masyadong nakakaloko sa text, Oo. di tatawag Tawag na. na. Oo, May tumawag na ba sa'yo na Wala ganyan? pa. So ito nga, pag-usapan po natin paano makakaiwas po tayo po maging biktima ng mga scam calls, mga scam texts. So, ayun. Tapos meron nga tayong kaninang binalita, no, na inaprobahan na po ni PBBM ang unang National Digital Connectivity Master Plan ng Wow. Pilipinas na ang layunin po nito ay pabilisin, pababain ang gastos at gawing mas abot kaya po ang internet sa buong bansa, lalo na po sa mga liblib na lugar kasi sila po talaga yung hindi naabutan. Kumbaga, kunyari, example, sino bang nanganak recently? Sabihin na artista. Kunyari, si Tony Gonzaga, nanganak na. Bago dumating po sa mga probinsya, baka 3 years old na yung bata. Hindi pa nila alam na nanganak na si Tony Gonzaga. Sa sobrang tagal. Diba? Oo. Yung iba nga, nako, ito na nga, wifi, pinag-uusapan natin. Yung iba nga, wala pa rin kuryente hanggang yun na ngayon. nga, correct. O, paano Tama yun? ka dyan. Oo Diba? nga, correct. So pag-usapan po natin po yan mamaya yung mga implications at saka yung mga benefits Oo. tungkol nga dito sa digital connectivity. Makakausap po natin si Alan Cabanlong, ang Assistant Secretary for Cybersecurity and Enabling Technologies mula po sa DICT. So Ayan po, exciting. second Alam mo, may tanong guest kayo, natin. no? I-text nila sa I-text atin, nyo. ano? Gamitin nyo yung wifi nyo. Tingnan natin kung may libreng wifi. Punta kayo sa
sa MRT, tignan niyo kung MRT, gumagana. oo, correct. Supposedly, meron na. Di ba sa mga Oo, bus oo. terminals? Yes, Diba? correct. Tingnan natin. Oo. Ito naman po, issue number 3, sa isang pahayag nito linggo, January 25, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na dapat nakikinabang na rin ang mga pamilyang kabilang sa middle class sa Zero Balance Billing o ZBB o programang walang babayarang hospital bill basta po sa government hospitals. Yes, oo. Nagpulong ang opisyal ng Department of Finance kasama ang Department of Health and Philippine Health Insurance Corporation para matiyak na maayos at epektibong maipatutupad ang ZBB program ng Administrasyong Marcos, lalo na ngayong may dagdag na pondo ito sa taunang pambansang budget. Alamin po natin ang kaibahan ng zero balance billing ng PhilHealth sa zero balance billing ng DOH at paano ito ma-avail. Kasama po natin mamaya si Dr. Israel Pargas, spokesperson ng PhilHealth. Kasi nagreklamo talaga yung mga middle class income. Sabi nila, kami yung kinakaltasan parati Tama. ng buwis, Oo, di ba? oo, Pag oo. ikaw ay isang empleyado, Oo. pagkuha mo ng payslip mo, ayan na, May bawas nakadeduct agad. na ang iyong income tax, Oo. kung ano-ano yung mga ganyan-ganyan. Tapos, Oo. ikaw pa yung pahirapan na nakakakuha Tama. ng mga benepisyo. Oo. Habang yung mga hindi nagbabayad ng tax, Libre. sila lagi yung una talagang binibigyan ng Oo. benepisyo ng gobyerno. Na sana, kung patas-patas, sana lahat. Sana Diba? lahat, di ba? Oo. Tsaka kahit gaano kayaman, di ba, like ko sinasabi to, kahit gaano kayaman isang tao, pag nagkasakit na, Ako, baka lahat ng iyong pwedeng inipon, pwedeng malimas. Correct, Oo. oo. So, base dyan, ito na po ang aming question of the day bago kami mag-commercial break. Ang zero balance billing ba, dapat bang palawigin sa middle class? Dapat lang talaga. So, kayo po, share your thoughts, no, na it's about time, finally. So, mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. So, ayun po, kayo ba ay finally, kayo ba ay natutuwa na zero balance billing na rin po para sa middle class income? At magbabalik pa po ang ASPN. Ano? Sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. Alas 8:31 na po ng umaga, silipin na natin po ang mga maiinit, nagbabagang mga balita para sa araw ng Tuesday, January 27, 2026. ESPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, ICC, tinukoy na kayang harapin ni former President Rodrigo Duterte ang pre-trial proceedings. Desisyon ng korte, iapela ng kampo ng dating Pangulo. Proseso ng impeachment laban kay PBBM, tatakbo na, one-year ban, nagsimula na. Senator Bato de la Rosa, wala pa rin daw sa pagsisimula muli ng sesyon sa Senado. 18 patay, 24 nawawala sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. At para sa ating world news, hindi bababa sa 29 na patay sa winter storm sa Estados Unidos. Suspect sa panggugulpi at pang-hold up sa isang Japanese national arestado. Habang ating showbiz pasilip, kampo po ni Raymart Santiago pumalag at sinagot ang alegasyon ni Claudine Barreto sa pagkidnap daw sa tatlong nilang anak. At ang oras, alas 8:33 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod po ng ating mga headlines. Nagpasya na po ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makibahagi sa mga pre-trial proceeding para sa mga reklamong crimes against humanity, kaugnay po ng mga pagkamatay na inuugnay sa kanyang gera kontra droga nung siya pa ang Pangulo at Alkalde ng Davao City. Sa isang 25 pahinang desisyon, tinanggihan ng ICC ang hiling ni former President Duterte na indefinite adjournment o ang pagpapaliban sa paglilitis nang walang itinatakdang panahon. Ang desisyon ay nilagdaan ni Presiding Judge Ulia Antonella Moto at ng mga hukom na sina Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso at Maria del Socorro Flores Liera. Kumbinsido po ang korte na may abilidad si Duterte para maintindihan ang mga reklamo laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi po ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na dismayado sila dahil pinagkaitan sila ng pagkakataong magpresenta ng sarili nilang ebidensyang medikal tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo.
Ayon po kay Kaufman, iaapela nila ang desisyon at ilalaban na ipinagkait kay Duterte ang due process o ang karampatang proseso. Itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing sa February 23, 2026. Humiling po ang kampo ni Duterte ng indefinite adjournment noong August 2025 dahil hindi na umano ito kayang humarap sa pagdinig dahil po sa cognitive impairment o kapansanan sa kakayahang pangkaisipan. Unang itinakda ang pagdinig noong September 23. Humiling din po ang kampo ng dating Pangulo ng pagsusuri sa kakayahan nitong humarap sa paglilitis sa pamamagitan ng isang lupon ng mga independent experts. Ayon po sa ICC, ang 3-member panel na sumuri po kay Duterte ay binubuo ng isang eksperto sa forensic psychiatry, isang eksperto sa geriatric at behavioral neurology na may karanasan sa pagsusuri ng kakayahan ng mga nakakatanda na humaharap sa paglilitis, at isang eksperto sa neuropsychology. Personal umanong nakapanayam at sinuri ng bawat eksperto si Duterte. Isinang-alang-alang din umano ng mga eksperto ang personal at medical history ni Duterte sa pagsusuri sa kanyang kalagayang pangkaisipan at pisikal at sa pagsasagawa ng mga cognitive test. Ayon po sa Chamber, walang alinlangan ang dalawa sa mga eksperto sa kanilang paniniwala na si Duterte ay may kakayahang pangkaisipan na unawain ang mga paratang, ang mga ebidensya, ang takbo at ang layunin ng kanyang pre-trial proceeding. Sinabi rin po ng Chamber na malinaw ang konklusyon ng isa sa mga eksperto na walang dahilan para ipagpalagay na may kakulangan si Duterte sa functional mental capacity para unawain ang mga paratang sa kanya. Tinanggihan din po ng ICC Chamber ang argumento ng kampo ni Duterte ng ulat ng mga eksperto ay hindi maaring maging pasya dahil sa mga pagkakaiba sa kanilang mga opinyon. Sinabi nito na bagamat may iba't ibang pananaw ang mga eksperto, ang kakayahan ng isang individual na humarap sa paglilitis ay hindi nakabatay sa pagkakaroon po ng isang kondisyong medikal, kundi sa kakayahan niyang gampanan ang kanyang mga karapatan. Tinanggihan din po ng Chamber ang hiling ng legal team ni Duterte na magdaos po ng isang pagdinig kasama po ang medical na eksperto na itinalaga ng ICC Chamber dahil wala raw pangangailangan na linawin pa ang mga konklusyon o ang mga pamamaraang ginamit ng mga eksperto. Magpapalabas po ang Chamber ng kautusan na magtatakda ng schedule at mga direksyon para sa confirmation of charges hearing. So mukhang tuloy na no yung hearing. So parang when he was when they checked him out, parang he checked all the boxes. Oo. Sabi ng mga eksperto na tatlong eksperto, he has the capability. Baka talagang kasi si former president talaga matalas pa rin yung pag-iisip. Oo, Kahit siguro. na Mahina na siya sa oo. edad na 80. So tingnan natin, no? Sana, I wonder kung ite-televise nila yung hearings, kung mapapanood yun online. Tingnan Para natin. makita natin, Oo. no? Parang yung huli naman kasi parang naka-televise naman. So tignan natin kung, kung ito yung totoong hearing hearing na, na. Oo. is talagang makikita rin natin lahat. Okay. Ito naman, Pat P, pinadala na sa House Committee on Justice ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung unang reklamo mula sa abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo mula sa Koalisyon Makabayan. Nangyari ang referral ng mga reklamo sa Justice Committee sa plenary session na pinangunahan ni Deputy Speaker Yevgeny Emano kahapon. Dahil sa nangyaring referral ay nagsimula na tumakbo ang 1-year ban sa paghahain ng reklamo. Alinsunod sa mga lituntunin ng Kamara, susuriin ng Justice Committee ang mga reklamo para matukoy kung sapat ba ito sa nilalaman at sa formang kinakailangan. Sa puntong ito, maaaring magsumite ang magkabilang panig ng mga affidavit at ebidensya. Boto ng karamihan ang magpapasya sa rekomendasyon ng komite na ipapasa naman sa plenaryo. Kung may makikitang batayan, kailang aprubahan ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang Articles of Impeachment. Kung ito naman ay binasura, maaaring baliktarin ng plenaryo ang desisyon sa pamamagitan pa rin ng pagboto. Ang Justice Panel ay pinamunuan ni Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro kasama si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores at San Juan Representative Isabel Maria Zamora bilang pangalawang tagapangulo.
Pare-pareho silang nahalal bilang mga prosecutor sa nakansilang impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara noong taong 2025. Nakaharap si Pangulong Marcos sa mga reklamo kaugnay ng mga alegasyong paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, graft at ang umunay pagkakasangkot sa mga infrastructure budget insertions at mga kickback scheme. Inaakusahan din siya ng pang-aabuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations. Dahil nasa ilalim na ng paglilitis ang kasong impeachment laban kay Marcos, ang anumang mga susunod na reklamo ay ipinagbabawal na sa loob ng 1 taon. Samantala, nangako naman si House Majority Leader Ilocos Norte Representative Ferdinand Marcos III na liliban siya sa mga pagtalakay ng impeachment ng kanyang ama para mapangalagaan ang integridad ng Kamara. Ayon kay Congressman Sandro Marcos, may kumpiyansa siya sa pagiging malaya at profesional ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. At hindi na sinulong ni former Congressman Mike Oo nga Defensor yung kanila, tsaka no? si Chavit Singson, Hindi na, I no? wonder bakit. Siguro baka mag-duplicate lang. So siguro Oo. sabi nila baka enough na yon. Pero tingnan nga natin kung ano yung magiging, kung gaano katagal. Kasi napasa na nga kay Secretary General Cheloy Garafil. And parang I heard, if I'm not mistaken, 60 days yata to hear, session days para pag-usapan yan, ihihiring. Diba? 60 hearing days. Oras, alas 8:40 ng umaga na po. Sa aming pagbabalik, makakausap na po natin si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson po ng PhilHealth. Kasi nga, ayan na, pinalawig na ang zero balance billing. Pwede na daw talaga yung mga middle class income earners. Yan po pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salaupin, ibagay ASPN. Oras! Alas 8:43 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson po ng PhilHealth. Magandang umaga po, Dr. Ish, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Good morning, po. good morning Miss Pat, and good morning Miss Ricky. Magandang morning, umaga sir. din po sa lahat. Ayan, Dr. Ish, maganda talaga umaga namin dahil maganda pong balita. Zero balance billing na po, pati daw mga middle class. Ay, pwede na daw... Hello, Dr. Ish? Dr. Ish? Dr. Ish, nako, na-disconnect ba? Oo, yata. Nahulog ba yung cellphone? Yes. Ayan, Dr. Ayan. Ish. Okay, I was just saying, maganda nga po talagang umaga dahil magandang balita ang PhilHealth. Kasama na daw mga middle class earners na dito po sa zero balance billing. Can you tell us more about it po? Is this the first time na makakasama po ang middle class? O ngayon lang po talagang mas mararamdaman po ng mga middle class earners po na sila po ay kasama na rin sa zero balance billing? Okay, paglilinaw lang po Miss Pat and Miss Okay. Ricky, no? Ang zero balance billing po is a program of the Department of Health. Okay. So, ito po ay kino-cover yung lahat ng mako-confine sa ward or basic accommodation ng DOH retained hospitals. Okay. So, from the start po ay kasama naman na ang mga middle class, hindi lang po ang indigent, doon po sa programang Zero Balance, as long as they are willing to be confined in a basic or ward accommodation. Yes. Yun pong mga maipip or yun po yung mga ang coverage nila would be the indigent and financially incapable na mga pasyente. Pero for zero balance, it covers all naman. Oh, okay. So yung PhilHealth po, sabi nyo kasi nga itong zero balance billing is under the DOH. Does the PhilHealth have something similar, or because it's the DOH program, it carries over also sa PhilHealth? Meron po kami, if you would remember, meron tayong tinatawag na no balance billing. Okay. The no balance billing naman po ay para sa mga indigent na ma-admit sa ward or basic accommodation in all government hospitals and in 10% of the ward beds ng ating private hospitals. Okay. So ang pagkakaiba po noon, this covers all government, 90% of the bed, and 10% of the bed ng private
being ward accommodation. Pero under the Universal Healthcare Act, yun pong no balance billing ay pinalawak na bilang no copay. And from the no balance billing na ang covered ay indigent lamang, sa no copay po lahat ng miyembro ng PhilHealth as long as again ma-admit sa ward or basic accommodation in government, in 90% of the bed of the government hospitals, that is including DOH retained and local government units owned, plus yung pong 10% na ward or basic accommodation ng private hospitals ay covered na ng no copay. So yun naman po ang programa ng sa PhilHealth. Okay, so just to clarify, Dr. Ish, no? So hindi na po tawag nyo no balance billing, ang tawag nyo na ay no copay. Ito po ang Yes programa ng PhilHealth that covers indigent patients and also middle class as long as they're willing to be accommodated in the basic In the or ward. basic or ward. Okay, Yes okay. po. Okay, Tama po. Okay, klaro. Ako naman po, Doc Ish, no, we know that there's 46.8% ng ating populasyon ay considered middle class or that's roughly around 52 million na Yes. Pilipino. Ang tanong ko po dito, kasi marami rin po tayo natulungan before na mga indigents nga na kumukuha po ng mga tulong para sa zero balance sa kanilang mga ospital. Paano niyo po ma-define, halimbawa kung ako interesado akong i-avail itong programa po ng DOH ngayon, meron po ba akong kailangan na ma-meet na halimbawa ito lang dapat yung sweldo ko kada buwan? Kasi ayun po yung PATPI, ayun yung requirement before eh. Tama po, no, Doc? No? May requirement You na have to dapat prove. may proof of indigency ka. Di ba? Meron ka pang kung ano-ano nga kailangan dokumento kunin sa barangay. Ito po, para po masabi natin dito sa 52 million na Pinoy, ano po yung mga requirements naman na magpapatunay na middle class sila at qualified po sila sa programang ito? Yung no copay. Actually, ano, yung kung sa no copay po, again, as long wala po tayong qualification, ang kailangan lang po is ma-admit ka sa ward or Ward lang, basic oo. accommodation. Oo. Opo. At sa mga government hospitals po, ang nasa batas, 90% of their bed should be ward or basic accommodation. Sa private naman po, nasa batas na 10% of their bed should be basic or ward accommodation. Oo. Sa mga specialty hospitals naman po, yung mga katulad ng Bopis Heart center. Hospitals, yung Oo. ating lung, heart, kidney, ang nasa batas po is 70% of the bed should be basic or ward. Miss Kunwar. So ito po, follow-up lang po dyan, Doc. 52 million nga na Pinoy ang pwede na makinabang po dito sa ating bagong programa. How realistic is it kung ngayon pa lang po sa mga indigents na nagkukulang na po tayo ng bed capacities? Well, tama rin naman po kayo dyan. Medyo may kakulangan pa rin tayo sa hospital facilities. But ang maganda po nito sa programa ng sa PhilHealth, of course, is hindi lang po yung government. Hindi lang po yung DOH, but even the local government facilities and, of course, including the private. Kaya nga po ngayon tayo ay nag-iisip rin ng paraan para po maging fully implemented ito at maibigay na talagang no copay. Nag-iisip tayo ng mga pwedeng insentibo sa mga ospital na talagang magbibigay po ng no copay sa ating mga miyembro. So, Dr. Ish, itong no copay, kasama rin ho ba dyan yung mga professional fees po, yung mga sa doktor, yung mga yan. yung mga therapy or whatever, mga kasi 'di ba minsan Yes po. yung or the doctors have to be accredited or regardless Yes. everybody. Paano, how does that work po? Para po hindi na po Opo. magbayad sa professional fee. Kasama, as long as again, you are admitted in the ward, Yeah. dapat po ay wala nang sisingilin, not only for the hospitals, but also for the doctors. But of course, kung kayo po ay nasa government facilities or nasa ward accommodation, syempre po, ina-expect natin na magtitreat po sa inyo are the doctors ng ospital. Oo. Yun pong mga naka-employ Oo. na mga doktor ng ospital. But when you decide to get, of course, a private doctor, then baka po kayo ay makapagbayad or masingil because meron na pong private profession na pumapasok. But
kung ang atin pong mga magiging doktor would be the government doctors also or the employees of the hospitals na doctors, definitely po no copay na po siya. So you... At ito po ay sa ating mga confinement, ano? Oo. Opo. So, kaya po kasama po yung lahat, even surgery, Oo. as long as again you are confined in the ward or basic. Oo. So you cannot choose your doctor. Kung sinong na-assign sa'yo, yun na po, yun. No? Kung kunyari, Yes po. Oo. Tapos also, doctor, yung mga gamit rin. Kasi di ba pati yung bulak, pati yun, yung mga Yes. syringe. Yun rin po, wala na rin pong bayad. Basta nasa basic. Yes po. Oo. So everything talaga. Basta nasa ward. Oo. Nasa ward. So talagang lalabas ka ng ospital na wala ka talagang babayaran ni ni piso, basta po basic or ward accommodation. Yes po, dapat tama po 'yan. Oo. At but again, yun nga lang po, gusto kong ipaalala na gaya ng nabanggit kanina ni Miss Ricky, limitado ito again sa ward or Yes. basic accommodation. Oo. But when you choose to be admitted in a private room or in a suite room, you're dapat ready po tayo to pay for the amenities. Oo. So doctor, that's very very good news, no? And another good news is that yung PhilHealth pinalawig na rin, may 21 essential medicines na daw na available under Yakap. So mas dumami pa ho ba ito o nagdagdagan? Ano na ho ba ang estado po nitong mga gamot na ito under the Yakap program? Actually, Miss Pat, under the YAKA program, nung sinimulan natin, may kasama na siyang 21 drugs na libre Okay. na makukuha ng ating mga miyembro. Oh. At ngayon, pinalawak natin siya. Nag-include tayo ng another 54 drugs Wow. na tinatawag natin sa programang gamot under YAKAP na makukuha rin po ng libre ng ating mga miyembro. Ito naman, ang allotment po dito is 20,000 pesos per year per member. Oh, Na oo. para po sa mga gamot na to. At ang mga gamot na ito, syempre, would include your maintenance drugs for diabetes, hypertension, antibiotics, at mga anti-allergy. Kasama po yung mga yan dun po sa listahan ng 54 drugs na yan na pwedeng makuha sa ating mga accredited pharmacies. Pero Dr. Ish, itong mga gamot na ito na libre, so 21 plus 54, that is 65. Ano ito? 75. 75, sorry, 75. Puro mga generic lang po ito or pwede yung branded? Yes po. Under the law kasi, tayo ay dapat nasa generics. So, generics po ito Oo. na makukuha po nito. Pero, syempre, ito naman po ay mga gamot na approved ng FDA na nasa market. Kung kaya't, alam din natin na ito po ay quality drugs and medicines. Ito naman po, Doc Ish, napakaganda pong balita rin itong mga gamot, lalo sa maintenance, ano? Lalo na pag senior Pwede na ka ba ako dyan? Oo, ang dami ko ng maintenance. 5 na yung maintenance ko. makakatipid ka. Pero ang tanong ko po ngayon, kasi po halimbawa for DSWD, for example, every 3 months ka lang pwede makahingi ng gamot. After, pero kumbaga may waiting time. Dito po ba, limitado rin po ba ang pagkuha ng gamot ng ating mga kababayan gusto mag-avail po nitong ating mga 21 medicines plus 75, oo. plus yan, kaya 75 54. medicines na. Yun pong 21 drugs under the YAKAP program, yan po ay especially kung maintenance, buong taon po yan, supply. Pupunta po kayo or babalik kayo sa ating YAKAP clinic para po ma-check up kayo, ma-follow up. Ang binibigay po natin na gamot is monthly, especially for maintenance. Tapos yung mga antibiotics, of course, kung ilan po yung kailangan, like normally it's for 1 week, so 21 siya. Under the gamot naman po, ang limitation ng 54 drugs under the gamot is yung pong 20,000 pesos per year per member. So kung mauubos na po natin yung 20,000, yun pong mga nakalista dun sa gamot, hindi na po siya natin makukuha ng libre. Yun lang naman po yung limitation. Doc, sabi niyo Pero yung maintenance kasi nasa 21 drugs naman eh. Oo. Doc, sabi niyo nga, di ba, sa mga accredited po ng mga pharmacy, pwede po ba natin mabanggit? Kasi halimbawa, I thought sa barangay, sa health center, Lang, supposedly. pero hindi. So, saan po pwedeng maka-avail Yung mga po Mercury? nito? Oo. Apo, yun pong ating mga accredited YAKAP clinics, may mga required po kasi sa kanila na meron silang CAMOA na pharmacy or CAMOA na laboratories and diagnostics para po doon sa mga lab exams. So medyo madami po ito kasi around 4,000
99 yung ating mga accredited yakap clinic. So hindi natin maisa-isa. Pero for the gamot po, yung po mga big chains like TGP, yan po ang mga yan ay Generics. nagpo-provide ng gamot. Oo. Yun pong mga nabanggit nyo like Mercury and all, Watson, oo. sila po ay nasa process ng application for the accreditation nila under the gamot. And so, Doc, halimbawa kung ako pupunta po ako dyan sa accredited yun na pharmacy, ano pong kailangan kong bitbitin? Actually, kung sa gamot po, ang meron pong, doon po sa Yakap Clinic, yung pong ating Yakap Doctor, re-resetahan kayo. So may reseta po na ibibigay sa inyo. However, yun naman pong reseta na yun ay nasa system na rin kasi ginagamit po natin ngayon is an application for the gamot dispensing. So yung pong from the doctor ng Yakap Clinic papunta doon sa pharmacy ay meron na pong system at meron na pong app magagamit at doon na po makikita. Pero ang kailangan lang po is actually na dadalhin nyo is yung reseta na ibinigay sa inyo. Okay. So, Doctor, to clarify, no, Dr. Ish, itong 21 na drugs na libre under the YAKA program po, ito yung monthly maintenance, hindi pa ito kasama dun sa 20,000 na pwede nating gamitin dun sa gamot, dun sa 54 drugs. So, Yes po, iba po yun. Ibang listahan. Ibang listahan. So kung ako po ay isang senior citizen na nag-enroll po dito sa YAKA program, may monthly po ako ng maintenance po, yung aking mga gamot na kinukuha dun sa reseta po na binigay sa akin ng doktor ng PhilHealth, iisa lang po ang aking makukuhanan na mga gamot, yung registered lang po, or regardless, as long as I have the reseta, they will accept it. Yun po kung ano po yung nasa reseta, dapat po yung nasa reseta ay nandoon sa listahan either ng 21 or ng 54. Oo. Tapos yan po nga, kung halimbawa, ang unang reseta po sa inyo is 30. Pero yung napuntahan nyo na farmasya, ang available na lang is 15. So 15 lang po yung may bibigay sa inyo. So you can still get the other 15 sa ibang accredited pharmacy. Oo. So, Para po makompleto yung 30. okay, yung running balance po na 20,000, who keeps Yes. track of that po? Kailan malalaman na, okay, time's up, 20,000 na po ang na-meet mo? Paano po yung tracking nun? Lalo na pag Kasama matanda. po dun, Opo. Kasama po dun sa app, nung gamot app, yun pong tracking kung magkano na ang nagagastos or magkano na ang natitira Oo. sa inyong 20,000. So, dun po sa app natin mamomonitor kung magkano pa yung natitira, kung ilan na yung na-dispense sa atin na gamot, kung halimbawa hindi kumpleto, and then kung ilan pa yung natitira nating pera para po guided tayo. Ayun, okay. So, Dr. Ish, I can enroll dito sa YAKA po kasi 5 po ang aking maintenance. Yes. Dapat actually, especially for the middle class, Yeah. dapat po actually nag-e-enroll na tayong lahat at nagpaparegister. Oo. Kasi sayang po yung mga serbisyo. Correct. Katulad po ng libreng laboratorio, Oo. tapos yung mga libreng gamot, Oo. malaking tulong po yan para at malaking kabawasan sa ating ginagastos. Correct. So, we will just go to any PhilHealth satellite office or can we enroll online to avail of this YAKAP? Pwede po ang online through Oo. our website www.philhealth.gov.ph or pwede po through the eGov app kasi Oo. naka-link po tayo dyan. Oo. Or you can go manually po sa aming mga opisina Oo. or dun po mismo sa Yakap Clinic. Yun pong listahan ng Yakap Clinics na accredited, makikita rin po sa ating website and you can choose po from there Oo. kung saan nyo gusto magpa-register, yung mas convenient po sa inyo. Ayun, ako. Okay. Thank you very much, Dr. Ish. Napakagandang mga balita yan. Lalo na po talaga sa mga may maintenance. Tama. Tapos middle class nga, Oo. pwede na po talaga yung no pay, no co-pay para po sa mga government hospitals as long as you're willing to be accommodated sa basic award lang. Gamot pa lang, Gamot pa Pati, lang. di ba, Malaking laking tulong na tipid yan. yun. Kasi nga ako, Oo. I spend siguro mga 3,000 a month para sa mga maintenance ko. Oh, grabe. Diba? So Opo. malaking tulong yun po talaga, Dr. Ish. Maraming salamat Yes. po. We'll have you again next time for more good news po mula po sa PhilHealth, ha?
Thank you, Thank Doc. you, yes. Thank you, Ricky. Thank you, Miss Pat. Magandang umaga. Ayan po si Dr. Ish Pargas, ang ating spokesperson po mula sa PhilHealth. Talagang ating kalusugan, binabantayan na ng ating gobyerno kasi nga, alam na nila, prevention is better than cure. Diba? Dapat healthy tayo. Kaysa sa yung palala ng palala, hindi mo ginagamot, di surgery yun, operasyon. Kaysa sa umpisa pa lang, inaalagaan mo na yung iyong kalusugan, hindi mo na kailangan Napakagandang balita naman ito, operation. Patpi. Oo. So mag-a-apply na tayo. Ako din gusto ko mag-apply. Wala naman sigurong age bracket yan. Teka, may maintenance ka na ba? Wala pa. Wala pa. Ako meron eh. Okay, ang oras. Alas 9:01 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap naman po natin ang ating Assistant Secretary mula po sa DICT, si Alan Cabanlong. Siya po ang Assistant Secretary for Cybersecurity and Enabling Technologies. Ayan, Haba. high-tech. O mga scam ito. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Alas 9:03 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Alan Cabanlong. Siya po ay dating Assistant Secretary po ng DICT. Ngayon po, siya isang private citizen na. Regional Director Regional Director daw na. siya. We will ask him exactly bakit na siya nasa private Private sector na, no? Oo. Magandang umaga po, Sir Alan, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Puffy and Ma'am Vicky. Thank you for having me. Oo. Yes, so I'm not... Oo. Can you tell us, wala na pala kayo sa DICT, pero I'm sure you're still connected, no? Dito po rin sa mga cyber na connectivity, digital connectivity. Can we have po the exact designation po, Sir Alan, para we can address you correctly? Yes, ma'am. So I'm now the Regional Director for Southeast Asia Hub Oo. of the Global Forum on Cyber Expertise. Oh. So we are headquartered in the Netherlands, in The Hague. Oh. Wow. So nasa Netherlands po kayo Oh, ngayon? nakakapagbisita ba kayo kay former President Duterte? Nasa Pilipinas po ako kasi I'm po in charge sa Southeast Asia Hub. But my regional office is Singapore. Oh, okay. So, you used to be with the DICT, so this is good news, no? Na kasi finally, the President signed already the National Digital Connectivity Master Plan. I'm sure this took years in the making. Hindi naman to overnight na pinirmahan lang, no? Maraming pag-aaral, maraming budget deliberation. Maraming pinagdaanan, So, Sir Alan, kayo po, ano po ang sa tingin niyo po ang magiging mga benefits, no, na finally we have digital connectivity master plan. Syempre we know it's about time. Pero how will this benefit po like the Philippines, which is an archipelagic country? Well, this will benefit connectivity. This will benefit access, no, as a basic human rights to access information. This will benefit, I hope so, with the four pillars. No, this will benefit safety, no, security, as well as lower internet cost. Ito po yung nakikita kong benepisyo dito. I remember in 2017, meron National Broadband Plan, right? Which is 2017. I think this is the reiteration or the update of that plan of the National Broadband Plan. Oo. Oo. So you mentioned nga 2017 pa ito, no, na we're nasa 2026 na. So 9 years after. How far have we come since then? Yung interconnectivity ho ba natin, ano ba yung mga nagiging stumbling blocks? Is it because of cost, dahil po napakamahal, or is it because talaga geographically challenged lang po talaga ang Pilipinas? Ano yung mga nagiging stumbling blocks po? Bakit po talaga nahihirapan po tayo mag-interconnect? I believe geographically fragmented. Hindi naman technically, it can be solved because we have telcos, right? We have a Globe, we have the Smart, we have Dito, right? So these are capital intensive market na pa yung telco. Ang point dito is how the government regulates these telcos so that they can provide access to our GDAS, no? The geographically yung malalayong lugar. No? So how can these are the things that I believe kasi hindi lang po ito isang yes or no answer, So this involves
whole of government approach, whole of society approach, and this also involves capital. This also involves political will. This also involves regulatory frameworks, no? so that access can really be experienced by our people on the ground. Sir, I have you seen po, I'm not sure if you've seen the master plan po talaga, no? But sabi nga ni Patpi, it's 9 years in the making, and it's the very first roadmap po natin to make internet access, ito na nga, sabi nila, fast, affordable, widespread, and resilient. So, sir, sa 9 years in the making na ito, may nakikita niyo po ba na kahit pa na foolproof na po siya, na siguro pwede na siya for implementation? If I may say, no, it's not 9 years in the making. I believe when I read the news, it was just started in 2024. But this is not the first one. Iba lang yung title, no. But this idea was already there in the past administrations, in the Aquino administration, Duterte administration, and now. So for me, I think the title is new. But the concept is the same, no? Yes. So for now, for this administration, this is new. But then I believe the policies were already there. Itong mga activities na to I believe ginagawa na to noon, no? At gagawin ngayon na I hope na mapaayos na 'yon ang paggawa. But I believe there are challenges to this, right? First is, of course, first is budgetary constraints. Second is the skilled workforce to do this. Kasi actually wala pa itong implementation plan eh. If I may say it right, no. This is just a master plan. This is just like itong gusto namin gawin. But then as to the detailed plan how to do it, I think wala pa ito eh, kasi wala pa akong nakikita eh. Wala pang IRR dito. Wala pa to. So yan, I believe for the next 2 years or 3 years of this administration, I hope they can really do it, and with the help of the society, private sector, or NGOs, academia, they can perhaps formulate a comprehensive approach to really implement this. Kasi mahirap lang po yung nagsasabi tayo na these are the things that we need to do. But when we relate this to the ones who are implementing it, hindi nila ma-implement. So sayang lang po. So Sir Alan, ito nga sabi nga natin, importante talaga ang interconnectivity, kasi talaga importante sa atin ang komunikasyon. Nagiging ba ito, kumbaga yung napakataas na interconnectivity rates po, isa rin yun sa mga nagiging dahilan kung bakit po ang hirap to get interconnected. Is there now a way of lowering the cost, even if there are 112 million Filipinos, yung price points pa rin po, parang kuryente rin ho ba natin yan? Ang kuryente natin napakamahal. Ang ating interconnectivity rin po ay isa sa mga pinakamahal rin daw at pinakamabagal. So, paano po natin ibabalanse yung cost at saka ang speed para po pagdating po sa interconnectivity? Bilang po isang private citizen, mayroon po rin naman kayong galing sa gobyerno. Ano yung mga nakikita mo pong naging dahilan kung bakit po naging mabagal at mataas? Ang singil. Actually, okay, sasabihin ko muna yung una. No? This is competition versus market reality. Right? So yung internet cost reduction. No? I believe if you lower barriers to entry, it assumes that competition alone, will drive prices down. Diba? So kung marami kayo dyan, so marami yung mag-provide, so technically bababa yung price. However, in the Philippine market, yung sa telecom natin, it remains capital intensive, no? Yung sabi ko kanina, geographically fragmented. So it makes true competition difficult outside urban centers. Kasi di ba ang bundok, tapos may dagat. So yung ang challenge dito is without regulatory enforcement on service quality and price transparency, reduced cost may not translate into better consumer outcomes. Diba? So, yun ang point ko dyan eh. So, dapat, I believe, yung regulatory enforcement natin ay dapat maayos, no? So, walang regulatory capture, walang si A and B lang na telco yung malakas. Duopoly. I mean, these are things that,
will depend on how regulation works. So Okay. sir, since you were with the government nga, no, ano po yung nakikita nyo ngayon na pagkakaiba? Dahil as you said, panahon pa ni Aquino dati, nandyan na yan. So ngayon po na meron tayong inilatag na master plan ng ating administrasyon ngayon, ano po yung malaking pagkakaiba na nakikita nyo? Ang nakakalungkot yata dyan, Pat P, at saka Sir Alan, parang tuwing nag-iiba ng administrasyon, napuputol po yung kanilang programa. Walang continuity. Oo, walang continuity. How can we be rest assured that this will not just be a plan in our minds, in the minds of our government, at talagang maitutuloy-tuloy ito? How positive are you, how optimistic are you na may patutunguhan ito at mararamdaman po ng ordinaryong Pilipino one of these days? I think it boils down to the implementation, to the implementers. Dapat skilled, dapat, well, again, sa public administration, it really boils down to who are handling this implementation. Kung yung experience in implementing projects, experience in technical, because this is a technical matters, no? This is a technical matter. So this is not just administration of finance. No? This is administration of technical, things that you need to propagate the signal to those far-flung areas. Thus, the need technical mindset, no? So balik tayo doon. Sino ba yung mahawak ng mga implementasyon ngayon? So if they are really capable of doing it, then yes, we can really, implement this, no? So isa pa diyan yung budget. So if you for example, if the president prioritizes that the digital transformation is a priority, is a national priority, then the budget should be there, right? Otherwise, mapipalayan din yung mag-implement. So it's a problem that I believe needs a comprehensive approach. Okay. Nako, sige, Sir Alan. Pag lumabas po yung IRR na po nitong National Digital Plan, tatawagan ka namin ulit para po to get your thoughts, no? Kung tama ba yung IRR, at sana po ma-implement po ng tama, at sana po talagang ang ating mga kababayan ang makakakuha ng ginhawa sa pagbaba po ng presyo, at saka interconnected na talaga tayo. Maraming salamat po, Sir Alan. Thank you, sir. Thank you, madam. Ayan po Thank si you, Sir bye-bye. Alan Cabanlong, ang Regional Director po for Southeast Asia Hub of the Global Forum on Cyber Expertise. At ang oras, alas 9:15 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagsisimula muli ng sesyon ng Senado sa ilalim po ng ika-20 Kongreso, na nanatiling walang resolusyon ang patuloy na hindi pagpapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat nagparamdam na po si Senator Bato nitong nakarang linggo sa kanyang ika-64 na kaarawan, sinabi po ni Senate President Tito Soto na hindi pa rin daw po nagpapadala ang dating hepe ng Philippine National Police ng anumang komunikasyon sa kanya. Sa kabila po ng kanyang patuloy na pagpapaliban sa Senado, nagawa po ni De La Rosa na lumagda sa tinaguriang Minority Report kaugnay po ng kontrobersiya sa flood control. Nagtago po si Senator Bato mula po nung lumabas ang bali-balita na may warrant na po ang inilabas ang International Criminal Court para sa kanya. Samantala, nakatakdang simulan po ngayong araw ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang deliberasyon sa mga panukalang batas tungkol po sa pagbuwag sa mga political dynasty. May 19 na panukala na una na pong naipasa sa komite. Hinimok po ni Speaker of the House Faustino D. III ang kanyang mga kasamang kongresista na magkaroon po ng lakas ng loob na harapin ang naturang mga panukala. Nauna na pong naghain si Faustino D., si Speaker, at si House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang Anti-Political Dynasty Act. Tinukoy po ng mga mambabatas mula sa minorya na puno ng butas ang naturang panukala. Hindi nila malinaw sa House Bill 6771 ang maximum na bilang ng mga magkakamag-anak na sabay nakahawak ng mga hinalal na national at lokal na posisyon. Tinawag rin kulang
at mapanlinlang ang naturang panukala. Magtataka ka pa? Syempre, yung dalawang nag-author parehong galing sa mga dinastiya, di ba? Mga D mula sa Isabel, mga Marcos mula sa Ilocos. Alam ko talagang marubdob yung pag nanasa mo na mag-abolish yung Correct. dynasty. Oo, dynasty tsaka yung party list system talaga. Gigil na gigil talaga ako. Talagang hindi lang hindi lang ang ngit-ngit na ngit-ngit, gigil na gigil. Wishful thinking din ba ulit yung sa'yo? I wish talaga magkakatotoo na talaga na yung political dynasty talaga kasi na proven na hindi nagpo-prosper yung mga lugar kung saan political dynasties ang mga namamayagpag. Kasi minomonopolize nila lahat ng mga negosyo Pati, doon. I was gonna say, pati negosyo, di ba? Pati sari-sari store, papakialaman nila yan. Aray Di ba? ko po. Lahat sa kanila. So, there's no room for improvement talaga. Anyway, Vicky. Anyway, ito po, sa iba pang balita naman, 18 ang patay at 24 ang nawawala. Ang huling tala po ng Philippine Coast Guard kaugnay ng paglubog ng passenger vessel na MV Trisha Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. 317 ang nailigtas ng mga pasahero. Sa kabuuan ay may sakay na 332 pasahero at 27 crew members ang MV Trisha Kirsten. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa namatay ang isang pulis mula sa Regional Mobile Division Unit 9. 13 rin sa mga nailigtas ay mga pulis. Base sa mga inisyal na ulat mula sa Coast Guard at sa mga nakaligtas, nagkaproblema ang barko habang bumabaybay sa may Balok-Balok Island sa bayan ng Haji Mutamad. Isang truck na sakay ng barko ang tumagilid umano. Ayon sa PCG, siyam na trahedya sa karagatan ang naitala na ngayong buwan pa lamang Pinakahuli po dito ang paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Oh, imagine, 9, no? Ditong buwan, kaumpisa pa lang ng taon at ang masaklap dyan, maraming namamatay. Diba? Diba? Oo. Bakit ganun, Bakit kaya? Could it be the weather The system? weather, parang- Ibang weather system. Oo, di ba parang so far, mga narinig ko mga kadahilanan dahil nga biglang malakas yung alon, Diba? Oo, tapos nawalan- ng tilt, yung Oo. mga ganon, di ba? Wala namang prior warning. Sabi nga kahapon ng kausap natin, ng PCG, di ba? Oo. So sana ito na yung huli, yung nangyari po dyan sa Basilan, wag na itong masundan pa, di ba? Ito naman to, para sa ating world news, hindi bababa po sa 29 po ang napaulat na namatay po sa pananalasa ng winter storm na pinangangalan ng Fern sa maraming bahagi po ng Estados Unidos. Napakalamig. Kabilang po sa mga namatay ay biktima po ng hypothermia o ang labis na pagbaba ng temperatura ng katawan at mga aksidente at iba pa. Grabe, tinan mo, yung frost, yung snow. Naputol po ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa katimugang bahagi ng Amerika dahil po sa labis na pagbagsak ng niebe. Inaasahang magtatagal ng ilang araw pa ang pagkawala ng kuryente. Mahigit daw sa 5,000 at 100 flight papasok at palabas po ng Estados Unidos ang kinansela. Pinaka-apektado nito ang mga flight paalis po ng Dallas, Boston at New York City. Milyong-milyong Amerikano po ang kasalukuyan naghuhukay sa naipon po na niebe. At ayon po sa mga otoridad, inaasahang magtatagal pa ang sobrang lamig na temperatura sa mga lugar na nababalot na ng niebe at yelo. Dahil umano ito sa pagpasok ng Arctic air. May posibilidad din umano na isa pang winter storm ang mananalasa sa ilang bahagi ng East Coast. Then I was talking to my friend, si Joey Messina. He lives in New York. Aside from that, parang nagkakaroon ng shortage sa pagkain. Ganun? Kasi yung ayon lumabas ng mga tao, so nagsa-stock sila ng pagkain. So yung mga supermarket halos na wala ka na daw mabili. Nako, Yung mga Trader Joe's, Whole Foods, tapos mga supermarket because it's so hard, it's so uncomfortable to go out, naman. di ba? Yung snow, lalo na pag makapal, yung snow, paano ka lalabas talaga nun. So yung mga Nagho-hoard na tao, sila. nagho-hoard na sila. Which is understandable di ba? Understandable, di ba? Isang kalamidad yan So, Oo, syempre, kaya nga, kailangan na di ba? mag-stock up, no? Oo, yun. Okay. At oras po, alas 9:22 na po ng umaga, tatanggap po tayo ng report. Dating Congressman Zaldico at 5 iba pa nakatakdang i-cite in contempt na po ng Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig. Ang ating correspondent, si Mar Gabriel, para sa detalye. Good morning, Mar! Good morning, Patricky. May 2 hanggang 3 pagdinig pa raw na isasagawa ang Blue Ribbon Committee kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson,
sa susunod na pagdinig ay nakatakda ng formal na i-cite in contempt ang mga resource person na hindi dumalo sa nakaraang hearing. Kasama na rito sina dating Congressman Zaldico, Orly Gutesa, John Paul Estrada, Mark Teksay, Virgilio Eduarte at si COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay Lacson, bagaman sumagot sa show cause order si Lipana na nagsabing nasa ospital siya, hindi raw siya absuelto sa contempt kung hindi pa rin dadalo sa susunod na pagdinig. Giit ni Lacson, halos lahat ng inimbitahan ay idinadaing ang ospital at ginagawang excuse ang hindi pagsipot sa pagdinig. Kaya kailangan magkaroon ng isang patakaran para maging patas sa lahat. Sa ngayon, wala pa naman daw definidong petsa ng susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Patrick. Ang katanungan ko lang, sabi nga, nasa ospital, ginagawan dahilan ng kanilang kalusugan. Sinabi ba kung anong dinadaing po nila sa ospital? Hindi nabanggit yung specificong dinahilan Oo. nitong si Lipana doon sa sulat niya, doon sa show cause order na ipinadala sa kanya ng Senado. Oo. Pero para maiwasan daw na yung laging pagkaka-hospital ang ginagamit na dahilan, magkakaroon ng uniform na rules itong Senate. At kung hindi pa rin Mar? sila dadalo Oo. sa susunod na pagdinig ay talagang isa-cite in contempt na sila nitong Blue Ribbon Committee. Si Orly Gutesa, nahanap na ba? Kasi 'di ba, hindi alam yung whereabouts niya . So saan pinadala yung kanyang imbitasyon noon? At ngayon nga isa-cite in contempt na siya. Do you know the whereabouts of Orly Gutesa? Well, dun sa mga known address, dun na ipinadala yung kanilang show cause order. At yun, kung hindi pa rin sila lulutang sa susunod na pagdinig, ay doon formal na idideklara nitong Blue Ribbon Committee yung cite and in contempt sa kanila. At masusundan na yun nung paglalabas ng legislative warrant of arrest para nga ay pa-aresto na sila ng Senado. Oo, kasi si Zaldico, alam naman natin talaga nasa ibang bansa, pero si Orly Gutesa, hindi nga alam Missing in kung nasaan action. missing in action. Yung mga iba, at least alam, yun na nga, nagsabi si Mario Lipana na sa ospital siya. Sige, we will keep us posted, Mar. Maraming salamat sa iyong report. Thank you. Oras, alas 9:25 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap na po natin si Secretary Sharon Gorin mula po sa Department of Energy. Pag-usapan po natin itong Malampaya East. May bago daw silang na-discover na gas field, natural gas field. Ang tanong nga, new discovery ba? New discovery Ay, ba? dami O parang extension lang ito ng Malampaya una. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ESPN. Oras, alas 9:27 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Take it away, Ricky. Hindi po bababa sa 29 ang napaulat na namatay sa pananalasa ng winter storm na pinangalan ng Fern sa maraming bahagi ng Estados Unidos. Kabilang sa mga namatay ay biktima ng hypothermia o ang labis na pagbaba ng temperatura ng katawan, mga aksidente at iba pa pong rason. Naputol ang supply ng kuryente sa maraming lugar sa katimugang bahagi ng Amerika dahil sa labis na pagbagsak ng niebe o snow. Inaasahang magtatagal ng ilang araw ang pagkawala ng kuryente doon. Mahigit naman po sa 5,000 at 100 flights ang nakansela. Oh, dagdag ito kanina dun sa binalita na nga natin ng mga niebe. At ang oras, 9:27 na po, alas 9:28 na po. Ito yung dapat talaga natin idadagdag yung police report mo, Oo nga. Ricky. Oo. Na siguro para lang sa mga ngayon lang nakatutok sa atin. Oo. Siyempre, dami ring OFWs, di ba? At saka mga Yes, Pinoy communities immigrants. dyan sa Amerika. So, mahalaga din na paalala natin sa mga ngayon na nakatutok. Samantala, ito, balik po tayo sa Pilipinas. Nasa kustudiya na ng pulisya ang isang suspect sa panggugulpi at pang-hold up sa isang Japanese national sa Parañaque noong Sabado, January 24. Naaresto ang suspect sa barangay San Dionisio sa Parañaque. Ayan, makikita niyo po sa inyong TV. Aray ko po. Sa Parañaque po yan, nakuha sa kanya ang pasaporte at iba pang gamit ng biktima, pero wala na ang libo-libong halaga ng salapi nito. Malubhang nasugatan ng 62 taong gulang na Japanese national, natukoy na pinagpapalo siya
nang humold up sa kanya. Nakuna ng video ang insidente na naging viral pa sa social media. Pero parang alam ko, nahuli na yata eh. So, yan o, sa suspect sa Kawawa paghuli, din nakuha naman. na eh, no? Oo, Finally. grabe. Kawawa In broad naman. daylight pa, ha? Wala na Yeah. talagang ano yung mga kabataan ngayon. Wala nang Oo, at hiya-hiya. saka ano yung mga ganyan, syempre pagbabalik yan, hindi na trauma na yan, hindi na yan talaga babalik dito. Correct, oo. Ito naman po ang ating showbiz pasilip. Kampo po ni Raymart Santiago pumalag at sinagot po ang aligasyon ni Claudine Barreto sa pagkidnap daw sa tatlong nilang anak. Uminit na naman po ang issue sa pagitan po ni Raymart Santiago at Claudine Barreto matapos akusahan ang aktor ng umano'y pagkidnap sa kanilang tatlong anak. Maring tinanggi ng kampo ni Raymart Santiago ang akusasyon ni Claudine na walang katotohanan ang paratang at malinaw umano itong isang malisyosong akusasyon. Dagdag pa ng kampo ni Raymart, legal at may pahintulot ang mga naging hakbang ni Raymart kaugnay po sa kanyang mga anak at handa silang linisin ang pangalan nito laban sa mga ibinabato ni Claudine. Iginit din po ng kampo ni Raymart na hindi kailanman ginawa ng aktor ang sinasabing pagkidnap at umaasa silang maresolba ang issue sa tamang proseso ng batas sa halip na idaan sa publiko. Kasi kahapon hindi ko lang nabasa yung showbiz pasilip ko kahapon. Yung lumabas na kwento naman, si Claudine, inaakusahan niya yung kanyang PA, production assistant niya, na kinuha yung tatlong anak niya na walang pahintulot niya. Pero may pasaring daw yata siya na involved si Raymart. Si Kaya itong si Raymart. Raymart, syempre, he has to defend Himself. Oo, di ba? So sana magkaayos yung dating mag-asawa kasi lalo na pag mga minors yung involved, di ba? Pero Mahirap nasa na kaya yan. yung mga bata ngayon? Ayun na nga. Yun na nga, sinasabi nga ni Claudine, wala sa kanya eh, di ba? Nasa PA nga doon eh. Magtatanong tayo, I'm sure magkakaroon tayo ng update kung I think may naglabas na rin yung PA ng kanyang pahayag. Pa-check mo na lang, sabi mo nga kay Obet, paki-check kung ano na yung naging sagot ng kanyang Kasi PA. more than 24 hours na yan, Pati. Yes, correct. At ang oras, alas 9:31 na po at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information ASPN. Oras, alas 9:33 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Secretary Sharon Garin mula po sa Department of Energy. Magandang umaga po, Secretary Garin, and welcome back to ASPN and thank you again for accepting our invitation po. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning po. Oo, Secretary, magandang balita. Ako, talagang ang presidente pa talaga nagbida-bida dito po sa magandang balita, no? Na may nahanap po na naman po na bagong natural gas field po dyan sa may Malampaya. Kayo na po magkwento ang magandang balita po na ito. If you can echo again what the president just announced. Magandang balita nga and well-deserving naman na dapat si Presidente mag-announce because this was all within his administration. So, yung Malampaya kasi 25 years ago pa yun na nag-operational. Yes. So, ngayon pa lang tayo magkakaroon ulit ng bago kasi mag-deplete na kumakonti na siya. Siguro kung wala itong bagong discovery, by 2028, mauubos na yung Malampaya. So, talagang ni-rush to para ma-extend yung contract. Tinapos natin nung within this administration extension ng contract at yung pag-approve na mag-drill sila. So, nakadiscover sila, instead na 2028 mauubos, ma-extend to mga 7 years. So, 7. within this year po, ang ano niya na-discover na, kailangan pa i-connect muna. So, pero mabilis lang yan, within the year siguro, connected na yan sa sistema natin at magbabato na yan ng gas sa power system natin. So, this is really one of the best news para an energy and for this administration also kasi talagang sinigurado ng presidente na we have enough even beyond his time, beyond his administration. So my follow-up question there, of course, you cannot help, no? But you have mga negatrons. Mga negatrons, to put it nicely. Nasabi nga nila, it's not a discovery, parang ano lang yon, parang by accident kasi malapit-lapit lang rin naman daw yan sa Malampaya 1. Although it's Malampaya East 1 ang tawag nyo po dyan. Do you care to debunk this? Is it really a discovery or is it just really an extension of Malampaya 1? Alam niyo po, hindi po to parang luck lang because
this cost about $1 billion just to Okay. drill. Oo. Hindi yan pa swerte-swerte. Kaya bago sila mag-drill, dahil ang gastos nito, there's so much research, survey na ginagawa. Lahat ng mga equipment na pwedeng mag-check if there is really research. Hindi yan exact talaga, pero there were good chances at that time. So hindi yan na kahit saan ka lang dahil malapit meron. Hindi po ganyan yung sistema dyan eh. It takes a lot of science and engineering to do this. And money, of course. No? So, pwede ka mag-drill even closer to Malampay at wala kang ma-discover. So, magpasalamat na lang tayo na meron na. No? Ayan, Sec, sabi nyo nga, no, napakalaking halaga doon, $1 billion more or to less drill, po oo. yung ating nagastos dyan. How secured are we po with the funding para po magtuloy-tuloy po siya hanggang maramdaman na po ng ordinaryong Pilipino nga itong bagong discovery po natin when it comes to energy? Ito po ang consortium natin. 90% is private and 10% is government. So ang gastos dito is more on the private. Ito yung maganda. Walang mawawala or pera ng bayan, pero it's the trust and belief of our investors, of our consortium on the leadership of the president. No? Kaya talagang porsigido sila mag-drill. Actually, 3 nga yung dinidrill nila. Hopefully, yung 2 successful din. Pero this is really historic feat for the president. Yeah. So I think another good news that we can share, Secretary Garin, correct me if I'm wrong, itong consortium na 90% sa aming private, all Filipino po ito, no? Kasi if I'm not mistaken, yung Malampayang one was with Shell. So that was an international. So is this now all Filipino consortium po ito? So hindi po tayo umasa sa mga dayuhan para po dito? Opo. 100% Filipino na siya. And tapos, di ba, ang ganda kaya siguro successful din because for love of country, they were really determined to extend Malampaya. Kasi, alam mo, pag hindi ito na-discover, our prices would go up because our supply will go down. No? Yeah. So, mahirap nga i-explain yan sa tao anong pakanano or what is it for the country pero actually foresight na to na had we not done this siguro aakyat yung presyo natin kasi kukonting gas natin so it's really Filipino All Filipino. na transfer na to wala na yung mga dayuhan na investors purely Filipino money and may mga foreigners din na mga experts na dumating para sa mga equipments nila maganda tong drilling nila explain ko lang maganda yan kasi di ba barko tapos nagdi-drill siya sa gitna ng dagat. Di ba, sa gitna gumagalaw yung tubig, Pero dahil sa technology nito, hindi siya gumagalaw. Siguro mga centimeters lang yung galaw niya. Kaya talagang precise siya and they drilled like 3 kilometers down. Wow, lalim, no? So, hindi to swerte-swerte lang. Talagang it's a really a big work for them. Pero ang ganda tignan, nakaka-proud. Pinuntahan ko yan Nakaka-proud talaga na it's happening in the Philippines during our time. So hopefully we have more success in the future. Nakakatuwa si Seco. Tingnan mo talagang kilig na kilig siya sa balita. Gangho. She's really so passionate Naging about. Nakikita mo talaga yung genuine na pagkatuwaan niya dito sa Discovery. Parang she struck gold. Literally, she struck gold. Ay, ito naman po. Alam mo, kasi hindi ako engineer. I'm a CPA lawyer by profession, pero gusto ko na maging geologist ngayon. Nakakatuwa. Ito po siguro parang masyado pong technical. Tama po kayo, medyo mahirap i-explain po, no? Ang tanong po lang siguro, basic tanong lang po ng taong bayan, mababa po ba yung singil sa kuryente dahil sa pagkakatuklas na ito or the same lang siya? Hindi lang siya tataas? Kung meron pa tayong mga discovery at unti-unti dadagdag yan, bababa yung presyo. Hindi yan bukas, hindi rin this month, no? Pero maraming factors yan. Pero ang isa lang ko sigurado na sasabihin sa'yo na hindi siya aakyat. Hindi siya aakyat dahil nakadiscover tayo. Yun yung importante doon. Kasi kasi pag ang electricity na produce ng gas, no? So pwede siyang local,
pwede siyang imported. Mas mahal talaga imported. So, pag dumami po ang local natin na gas, talagang bababa at bababa kasi cost of producing electricity will be In the lower. long run po. Oo. Ang safety net lang talaga, sigurado lang talaga natin ngayon is that it won't increase or hindi tayo magkaka-blackout by 2020. But itong Malampaya East 1 po, it will just supply, di ba, Luzon lang po. So, Luzon lang po makikinabang po dito po sa Discovery. Or sa sobrang dami kasi, Secretary, ang 9 billion cubic feet. How does 98 billion 98. cubic feet? Syempre, 98 billion, it's a huge number. But in terms of power output, how much will that translate to? Mga 5 million na bahay. 5 billion. Million na bahay. In a span of, tama po ba, 7 years? Did you mention earlier? In a span Yes, of 7 ma'am. years, they supply? Yearly, annual, masusupply niya mga 5 million households. So, pero kasi sa Luzon siya, kasi nandyan yung power plant natin na gas power plants. Sa Visayas, Mindanao, may mga coal tayo, may mga renewable. Pero someday, kasi may mga inaaral na kami na para gas ng mga power plants sa Visayas at Mindanao, kung meron ng planta, pwede na rin siyang mag-supply doon, pwede na mag-transport. Pero sa ngayon po, nasa Batangas pa lang yung mga gumagamit nito na power plant. So, pero binabato niya rin sa NGCP. So, sa buong bansa na rin yan. Oo. You mentioned also, Secretary, a while ago that there are 3 other parang hopeful, no? You will find three more wells. Aside po dyan po sa Malampaya, ano pa mga exploration activities po that DOE is undertaking? Because if, di ba, this is really a good for us, a good news, lalo na po dyan sa West Philippine Sea na ayaw daw ata pakawalan niya ng mga Chinese dahil meron daw silang na sinususpetsang may natural gas rin dyan. Oo. So, aside from Malampaya, meron pa ba ho tayong mukhang bago po mag-end yung term ng presidente ay may maanunsyo na naman po siyang oil field na bago or natural gas field? Marami sa time ng President Marcos. Last year lang, isang bagsakan, 8 kontratang pinirmahan ng presidente. And many of these are oil and gas. Pero ang special dito, marami siya. And then yung pangalawa, first time ever in the world, nag-public bidding tayo ng exploration of hydrogen. Iba na namang gas to. Dito po sa Luzon, onshore siya. So first time po to na may mag-explore for hydrogen na natural. Kasi minsan yan, so meron tayong US companies na mag-explore dyan. Tapos yung 6 na yan, kalat yan. Oil and gas, pati sa Mindanao, meron pong mag-explore doon. At meron din tayong nag-grant yan na medyo mas malapit-lapit doon sa contested area. West Philippine Sea. Alam mo yung problema kasi dahil dyan sa affected din yung energy dyan or our investors kasi because of that Security tension, no? Tension dyan. Medyo napapaisip din yung investors, should we invest billions pesos or not? Diba? Kasi baka lapitan lang sila doon. So, it affects our country really and our energy security. Pero I think we are secure enough with Malampaya and Malampaya East. Kasi akin naman talaga yan eh. Philippine flag naman yan eh. So, but we are hopeful with the extension ng 2 pang drilling ng Malampaya and also with the 8 other contracts that we will see something kahit malang discovery or pag-discover lang ng gas or ng oil dyan. Ang siguro pag-construct ng, alam mo, galing kasi offshore, ipa-pipeline mo yan. Yan, medyo matagal yan, medyo complicated na ano yan. Pero we have, so alam naman ng presidente na if ever there are discoveries in other areas na malayo na sa Malampaya, it will take time. But maganda dito, sinisecure na natin yung future generations. Correct. Ito talaga namang we struck gold, ika nga, di ba? Talagang struggle. Kaya ngiti talaga ni Secretary Garin. Fresh na fresh sa kayo umaga. Matuwa siya. Mamaya baka hindi na siya matuwa. Pero Secretary ito pa Garin. muna. Alam po natin ngayon na since we struck gold, we really have to put in all the efforts po para maprotektahan to. Ano pong iba yung pag-iingat yung
the government is taking now to make sure that this is protected area po? Opo, actually, nung pumunta ako doon, twice actually sa platform, tapos sa drill ship nila, may mga Coast Guard, may mga, lahat ng mga personnel natin, bumabantay naman. And then, there's close coordination with the company, with DOE, with DND. Talagang kino-coordinate yan. Kasi this is really, this is a national treasure So talagang nagbabantayan, and then when they see something, ni-report nila kaagad, pupuntahan naman kaagad ng ating mga national defense. So their DND is very much aware of the value of this, and then that this is a Filipino endeavor. So talagang sinisecure nila yan. Malapit ang there's a system there na sinisigurado na every time may incident or may possible incident, then nire-report ka agad. Nag-roving naman sila dyan, malapit naman sila. Oo. Okay. I don't want to be the rain in your parade, Secretary, but I will have to ask this. Kamusta na po yung kaso po, laban po kay Congressman Leandro Leviste? After we had you, the other week, we had him a few days after, and he denied, no? Sabi niya, I never got a letter from DOE, and the DOE never paid me a single centavo. Kumbaga, wala naman daw pong binayad sa kanya ang gobyerno. So, ano na ba ang estado po nito? Tuloy-tuloy pa rin ho ba ang inyong pataw, no, laban kay Congressman Leandro na sasampahan po siya ng 24 billion pesos po na penalty? As is po yan kasi as far as we're concerned, napadala na namin yung mga sulat way back 2019. I think there was even like 2020, 21, 24. Lahat po napadala po to the company with the president na naka-indicate po sa kontrata si Congressman Leviste. All of those letters, we have copies of what we have said. And pero ang kaso na to, for us, napadala na namin yung demand letter and or yung termination letter, and we have turned it over to our Department of Justice or kay Soljan, para to determine if there's a case to be filed, and then if there's a case to be filed, sino yung mga culpable at kung ano man ang error nila, or if there's any punishable acts na dapat. And other than the legal process, yung I think kahapon na rin ko na may magpapatawag na yung Kongreso within the week or next week for a hearing about this. I'm not sure which conflict of interest. Kasi may franchise silang dinidiscuss, and also for the energy security. So I don't know which committees ang mag-hear. Pero meron na po, medyo nag-notice na sila sa amin. So tama, just clarification na lang. Sabi kasi ni Congressman Leviste sa amin, hindi daw po siya nakatanggap ni piso, no, ang binigay po ng gobyerno. So there was no payment made by government, and yet you're going to slap him with a 24 billion peso penalty. This is all the private investment. I'm not sure kung he's talking because what he meant by that. Kasi true enough, there's no money that was given to them, but there was a contract that they asked for from us. And then those contracts actually is a commitment on the company that they will produce electricity. Actually, ang total niyan is about 12 megawatts, 12,000 megawatts, 12 gigawatts. Hindi ko na ma-compute ilang households yan. Pero ang buong Pilipinas po, ang demand natin 20. 20,000. So, halos kalahati. Wow. So, now, nakaschedule yan nakaschedule yung commitments. And sabihin mo halimbawa, 2025 December magdi-deliver ka. Nakalista na yan sa DOE. Nag-commit ka na. So, pag hindi dumating, pwede ba yun? Yun na lang. Parang breach of contract. Nag-i-increase. Kaya nga nagkontrata kami kasi mga ngailangan tayo. Kasi yung gobyerno hindi po pwedeng mag-generate. Private na yan. Yes. So there's a commitment already. So walang naibigay na pera pero may commitment ka. And then if you don't deliver, then that's not just a problem of the EU, it's a problem of the country. Nation. Yeah. Kung kulangin tayo, pag kulang yan, kung blackout, kung hindi blackout, aakyat yung presyo. Kasi
tataas yung presyo ng electricity. So there's really I'm not sure if what was he meant about that. Pero yun lang, wala naman, tama naman, wala naman binigay na pera dyan. It's not the although that's not the question. Yeah. Hindi yun yung issue dito. It's not about money na binigay ng gobyerno. It's the commitment of a private firm to a government. Buti na lang may nahanap kayong Malampaya East. Ito yung pagpuno dito sa nakulang na 12,000 megawatts. Diba, God is good, ano? Oo, talagang God is fair. Oo, God is fair. Tama. God is fair. pero yung doon, yung isa doon, gusto rin natin maging green and clean para malinis na yung electricity natin. So, that's why we've been giving contracts na sa mga companies that are willing to produce clean energy. So, ang Malampaya po is it can be yung steady lang natin na pangangailangan or magko-complement yan kasi pag wala pong araw, walang solar, so kailangan natin ng gas mag-complement. So, amayan yan, baka paggabi, kulang na naman tayo. So that's the purpose of that. Malampaya, renewable, may mga may mga function yan, may mga role yan. Oo, mixed use talaga kung kailangan. No? You cannot rely on just one source of energy. Nako, maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Garin. Always a pleasure having you, especially when you have good news to share. You struck good. Thank you. Thank you po kay Secretary Sharon. Good news lang muna tayo. Yes, good news muna tayo. We all wake up well. Yan po si Secretary Sharon Gorin mula po sa Department of Energy. Kasi magandang balita talaga yan. Alam mo, mahal-mahal talaga mag-explore. Di ba? $1 billion? $1 billion. Grabe. At saka yan, maganda nga yan, all Filipino ang consortium. Diba? Hindi katulad nung nauna nga yung Malampaya 1, hindi ko nga nakwento kay nakasampa rin ako doon sa Malampaya when I was with Secretary Reyes at that time. Very impressive kasi grabe yung mga crane, yung mga metal na Pwede kayang sumama sa kanya next time? Para makiligin din tayo ng ganyan pag mahirap nakita yun. natin. I remember we had to take a chopper kasi it's a long, kasi nga you're in the middle of the Pakita mo, water. ang daming po nga palibot ng mga choppers, tsaka mga private. Chopper talaga yan ang pagpunta lang dyan. Pero congratulations sa team ha. Tingnan mo, proud na proud sila. Hawak ang watawat ng Pilipinas. So mag-good news muna tayo. Correct. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga. Ito po ang aming question of the day. Alamin natin po ang damdamin ng ating mga kababayan sa ating question of the day. Zero balance billing, dapat bang palawigin sa middle class? ESPN pa rin ang sambayanan. Pinusuhan natin. Panoorin po natin ito. Napakalaking bagay yun. At saka sana, ito pa rin ng gobyerno ang mga sinasabi nila na panukala nila na dadagdag ng pondo sa pang-hospital sa mga taong mahihirap. Dahil para sa aming mga mahihirap, napakamalaking pribilehiyo yun na makatanggap kami ng libreng pagpapagamot. Laking tulong po sa mga mahihirap yun, lalo na yung bayad sa ospital. Maganda yun. Malaking tulong na po yun dahil sa kahirapan. Oo, malaking tulong ho yan. Kasi kagaya ko, wala akong asawa, wala kaming hanap buhay. Siyempre, kung may sakit pa ako, colon cancer survivor. Buti nga bago namatay yung asawa ko, napa-opera niya ako. Okay, syempre tayo gusto natin walang babayarin. Di ba? Masarap na yung walang bayaran. Pero mahirap di ba? talaga magkasakit. Mahirap talaga magkasakit. Kaya alagaan po natin ang ating kalusugan. Kaya Huwag po tayo mag-vitamins. magkakasakit. Oo, di ba? Vitamins pa rin. Lalo na ngayon malamig ang panahon. Lalo na yung mga walang kayakap dyan. Ayan. Sige, yakapin yung sarili ninyo. Okay, Ricky. Okay, tandaan po ha. Dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin nyo, tawanan nyo ang mga problema, mag-food trip lang kayo, gumala at gumawa po ng mga alaala na talagang nakakatuwang mga alaala. Huwag naman yung mga masasakit na alaala. So dapat happy memories. Kung hindi naman maiwasan sa buhay, may sad memories, dapat mag-move on agad. Mag-move on, correct. At magpatawad, marunong magpatawad. Kasi nga ang sabi mo, dapat pasarapan ang buhay. Hindi pahabaan. Anong gagawin ko na umabot ako ng 100? Wala na akong kaibigan.
Lahat ng mga klase ko, patay na. Wala nang birthday celebration every Wala nang Sunday. birth celebration. Gusto ko kasabayan ko sila. Kung mamatay sila 80, okay, ako 80 na rin. Huwag niyo naman akong pahabayan hanggang 100. Mag-isa ka na lang. Ugot-ugot ka. Pero nandito ka pa rin sa ESPN. Demensya ka na. Hindi mo na, wala ka nang maalala. O, di ba? Okay, bukas masamahan niyo na naman kami ni Ricky. Alas 8 po ng umaga dito lang sa Ano sa palagay niyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. At syempre, alas 9:30 ng gabi, mata ng Agla International, dito lamang sa Net 25. Have See a you, masarap everybody! Tuesday!